Isa pong napakalagang araw ang papalapit na kung saan ay ang June 28, 2025. Tinawag ito ng buong Pi Network community bilang Day of Great Expectation. Pero ano nga ba ang tunay na meron sa araw na ito? Bakit ito tinuturing na turning point sa kasaysayan ni Pi Network? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto holders ni Pi Network? Ayan, inaasahan po kasi ng milyong-milyong Pi users na sa pagsapit po ng June 28, ayan, ay magsasalita ang Pi Core team tungkol po sa tinatawag na GCV or Global Consensus Value. Isang community-backed valuation na sinasabi ng marami ay tunay na halaga ni Picoin. Pero may mga nagsasabi rin na isa lang itong simbolo. Kaya ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin ang mga kaganapan, ang tunay na kalagayan ni Pi Network at ang maaring kahihinatnan nito. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita dito ay si Coin Chapter. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ba talaga ang GCV at bakit po ito mahalaga para sa mga pioneers. Ang GCV or Global Consensus Value ay hindi po isang opisyal na presyo na itinakda ng market. Ito ay isang community-driven valuation na sinusuportahan ng mismong mga users ng Pi. Ayon sa kanila, ang tunay na halaga ng Pi ay hindi galing sa mga exchanges or exchange price, kundi sa kung paano ito ginagamit sa aktual na transaction. Ang pinakakilalang GCV figure ay ang symbolic na $314,159. Isa po itong numero na hango sa mathematical constant na Pi, kaya't mas lalo itong naging makasaysayan sa community. Mahigit 6 million na on-chain transactions na raw ang tumutukoy sa halaga na ito. At sa isang kamakailang botohan ay 99.1% ng mga users ang sumuporta sa GCV. Para sa kanila, ang halaga ni Pi ay nasa tiwala, pagkakaisa at aktwal na paggamit, hindi lamang po sa trading platforms. Ngayon ay bakit kailangan po ng official na pahayag mula sa Pi Core team tungkol sa GCV? Ayon po sa mga supporter ng GCV, hindi naman nila hinihingi na gawing fixed price ang $314,159. Ang gusto lang nila ay formal na pagkilala mula sa Pi Core team na talagang ginagamit na ito ng community. Kumbaga, hindi presyo ang pinapa-validate nila, kundi ang real-world adoption. Ang panawagan po nila ay mas maraming tools, dApps at saka system na susuporta sa ganitong uri ng value-based ecosystem. Pero may mga kritiko rin na nagsasabing hindi sapat ang GCV bilang tunay na batayan ng halaga. Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Dr. Altcoin, ayon po sa kanya ay kung walang big announcement tungkol sa GCV ngayong June 28, maaaring bumalik po si Picoin sa presyo na 0.40. Kaya't malaking pressure po ito para sa Pi Core team. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa presyo ni Picoin ngayon? Nitong mga nakarang linggo, si Picoin ay bumagsak po ng 24% at ngayon ay down na po siya ng 80% mula sa kanyang all-time high. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tumitindi ang tensyon sa community. Habang lumalabas pa ang mas maraming token sa market at wala pang malaking balita or release mula sa Pi Core team, marami pong users ang nawawalan na ng tiwala. Ayon po sa ilang community leaders, kung mananatiling tahimik ang Pi Core team, maaari po itong magdulot ng mass sell-off at paglisan ng maraming mga pioneers. May mga nagsasabi pa na kung ang Pi Day 2 event ay tungkol lang sa launch ng Pi domains, pero walang major features tulad po ng smart contracts or token utility, siguradong mas malaki pa ang magiging pagkadismaya. Ngayon ay ano naman po ang aasahan natin sa ecosystem ni Pi ngayong 2025? Hindi rin tayo nawawalan ng pag-asa. Ang Pi Core team ay may planong maglabas ng 100
na decentralized applications or dApps sa Pi browser. Ibig pong sabihin ay makakabili at makakabenta na tayo gamit mismo si Pi. Isang napakalaking hakbang para po sa adoption, lalo na sa mga lugar kung saan kulang ang access sa Fiat. Bukod pa rito, inaasahan ng mga technical updates. Inaasahan po ang mga technical updates sa tokenomics, KYC syncing at mining adjustments. Lahat ng ito ay pwedeng makaapekto kung paano po natin nakukuha, na ililipat o nagagamit ang ating mga Pi coins. Ngayon ay sunod na tanong ay ano naman po ang sinasabi ng mga indicators tungkol sa kalagayan ni Pi. Yan, ang MACD or Moving Average Divergence Convergence ay nagpapakita po ng bullish signal. Ibig sabihin ay maaari pong tumigil na ang matagal na downtrend. Ang balance of power naman na indicator ay naging positive na rin matapos po ang ilang araw ng volatility. At ang RSI or Relative Strength Index ay lumagpas na sa kanyang neutral line na indikasyon ng momentum at saka recovery. Kaya sa madaling sabi ay may mga palatandaan na muling humihinga itong si Picoin. Ngayon ay ano po ang inaasahan ng buong market ngayong June 28? Ayan. Ngayong June 28, hindi lamang po GCV ang inaasahang bibigyang linaw or lilinawin ng Picore team. Yan, inaasahan din ang announcement ng kanilang GCV plans at saka roadmap para sa buong Pi ecosystem. Ito na raw ang tipping point na siyang magpapasya kung tuluyan ng makakaalis si Pi sa kanyang matagal ng testnet phase. Or yan, matatandaan po natin na sinabi ng Picore team na ila-launch nila ang open mainnet sa unang quarter ng 2025. Basta't tapos na ang KYC verification ng users. Sa ngayon is partially open pa lamang ang mainnet ni Pi ng Pi network. At yung inaabangan natin dito is yung kanyang pagkakaroon ng fully open na mainnet. Yan, kung totoo man ito ay dapat ngayong buwan ay magbubukas ang Pi para sa kanilang full ecosystem operations. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito kay Pi Network. Para sa atin dito sa Pilipinas ay napakalaki ng epekto ng Pi Network kung tuluyang mapatunayan ang paggamit ng GCV at saka ang kanyang mainnet launch. Una, marami po sa atin ang marami po sa atin ang nagmina ng Pi gamit lamang ang ating cellphone sa loob ng ilang taon. At umasa tayo na ang pagod at ang ating tiyaga ay magiging kapaki-pakinabang. Kung tuluyan pong ma-adapt ang GCV at magamit ito sa aktual na market, maaaring maging karagdagang source of income si Pi para sa mga ordinaryong Pinoy. Mas lalo pa itong makakatulong kung magkakaroon po ng localized apps at saka services gamit si Pi. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, si Pi Network ay nasa gitna ng isang napakahalagang yugto. Kung tutuparin po ng Picore team ang kanilang mga pangako mula po sa GCV validation hanggang sa full mainnet launch, maaari itong maging isang revolusyonaryong crypto project na mula sa mobile mining ay magiging tunay na gamit sa totoong buhay. Pero kung mananatili po silang tahimik, kung wala pa ring malinaw na direksyon ngayong June 28, maaring tuluyan ng mawalan ng gana ang community. Kaya, ayan, sa mga kapwa ka-pioneer natin dyan, ngayon na ang panahon para maging mapagmatsyag. Bantayan po natin ang galaw ng Picore team at gamitin natin ang boses natin upang igiit ang transparency at progress. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.